Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na kung gusto nyo talaga matutong mag-English, kailangan mag-focus muna tayo sa isang topic. At ngayon po ay kayo ay ipino-focus ko sa iba't ibang uri ng pagtatanong sa English. Siyempre, pag alam nyo magtanong na sa English sa iba't ibang uri, kahit anong sitwasyon pa ang dumating sa inyo, makakapagtanong kayo sa tamang pamamaraan. So, nandito na po tayo sa ikatlong video ng tamang pagtatanong sa English. So, ang ituturo ko naman po ngayon sa inyo ay yung tamang paggawa ng tanong sa English kung saan ay ito ay patungkol sa kung kailan ang pangyayari ng ating tinatanong. Okay po? So, doon po sa mga hindi pa nakakapanood ng una at pangalawa, makikihintay na lang po lumabas sa hulihan ng ating video. Okay, sana makikipanood lahat kasi po gusto ko po kayong maging master pagdating sa pagtatanong sa English para wala na po kayong problema. Okay? Kumbaga, lahat na pag-aralan nyo na, so hindi na po kayong mamumblema kung paano gumawa ng English at kung ano ba dapat isaisip, anong dapat pagbatayan, paano yung pagkasunod-sunod ng mga salita. Lahat yun ituturo ko po. Okay? So, sana po makikisundan itong ating aralin kasi ito'y para rin po sa inyo. Okay po? So, mag-umpisa na po tayo. So, ipaliwanag ko po meron po akong gustong ipaliwanag muna bago tayo talaga pumunta doon sa paano gumawa ng tanong para talagang napakaliwanag sa inyo kung ano man ang ating tatalakayin mamaya. Okay po? So, meron po tayong tinatawag na subject. Ang subject, lahat ng maaaring pag-usapan. Katulad po ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari. Yung pangyayari, kunwari, nanalo si Pia Wurzbach ng Miss Universe. Di ba po ba? Yung ideya, yung mga katang isip, katulad ng panaginip, pwede natin yung pag-usapan. Plano, di ba? Pwede natin pag-usapan. At iba pa. So, yung lahat po ng mga pwede natin pag-usapan, maaari po natin tawaging subject. Pero, hindi lang po yun ang batayan para masabi natin na subject ang salitang iyon, katulad ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari, at iba pa. Meron po din tayong pinagbabatayang iba pang basihan, katulad nito. Ang subject, tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Ito po yung halimbawa. Si Senki ay tumawag sa aking ina. Sa English, Senki called my mother. Okay? Kung mapapansin nyo, kasasabi ko lang ang subject ang tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. So, sino ang tagagawa ng aksyon sa ating mensahe? Sinong tumawag sa aking ina? Di ba? Si Senki. So, ang ibig sabihin niyan, si Senki, dahil si Senki ang tumawag sa aking ina at si Senki ang gumawa ng aksyon, ibig sabihin, si Senki ang tinatawag na subject sa ating mensahe. Okay po? Tapos po, ang subject po, maaari po yan maging isang noun o pronoun. Pag sinabi kong noun, pinapangalanan mo yung ating subject. Katulad ng tao, pangalan po yan. Pangalang pangkalahatan. O sa English ay tinatawag na common noun. Common noun. Pero pag itong tao, pinangalanan mo ng partikular, ang tawag naman po doon ay proper noun. Pag pinangalanan natin yung tao ng particular, katulad ng Senki, proper noun na po yon ang tawag. Okay? Pero, yung sinasabi kong common noun at proper noun, maaari po natin tawagin bilang noun lang. Intindi na po yon. Okay? Tapos po, meron ding, so ang ibig sabihin, yung noun ay maaaring maging isang subject. Okay? Tapos, pwede rin po ang subject natin maaaring maging isang tinatawag na pronoun. Itong pronoun naman ay, yan ay pinag-uusapan na tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari. Pero itinuturo lang natin
yung ating pinag-uusapan. Katulad nitong ako. Hindi ko naman pinapangalanan ang sarili ko, di ba? Itinuturo ko lang ang sarili ko. So, itong salitang ako, o sa English ay I, ang tawag sa kanila ay pronoun. Kung saan ay tinuturing din natin bilang isang subject. Kung siya ang tagagawa ng aksyon sa ating mensahe, at saka itong noun natin, kung siya ang tagagawa ng aksyon sa ating mensahe, ituturing natin silang bilang subject. Okay? Ngayon, meron pa akong ibibigay sa inyo senyales na yung noun o pronoun ay isang subject. Pero sa ibang pamamaraan naman. Ito naman, kung yung inyong noun o pronoun ay walang ginawang aksyon, pero siya yung pinag-uusapan, ibig sabihin noon, sila ay tinuturing pa ring subject. Okay? Kaya itong nilagay ko. Ang subject ay pinag-uusapan na walang ginawang literal na aksyon sa ating mensahe. Okay? Ito po ang halimbawa. Siya ay may gitara. She has a guitar. Kung mapapansin nyo, dito sa ating mensahe na siya ay may gitara, walang ginawang aksyon. Di ba po ba? Pero meron tayong pinag-uusapan dyan sa ating mensahe na yan. At yun ay itong siya. Sa English ay she. At ang ginamit natin ay pronoun. So, ang ibig sabihin, dahil sa ating mensahe ay merong pinag-uusapan, pero walang ginawang aksyon, yung pinag-uusapan natin ay may tuturing pa rin nating bilang isang subject. Okay? So, ngayon, binigyan ko na kayo ng 3 bagay para malaman nyo na subject yung salita sa ating mensahe. Yung una, dapat daw yung subject ay yung pinag-uusapan. Tapos yung subject ay maaaring tagagawa ng aksyon o kaya hindi gumawa ng aksyon pero siya ang pinag-uusapan. Okay po? Tapos, bigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman doon sa tinatawag kong pronoun. Ang tawag po dito sa pronoun na ginagawang subject ay subject pronoun. Ito pong nasa baba at magbibigay ako ng halimbawa. Ito po yung mga pronoun na maaari niyong gamitin bilang subject. Kunwari, I bilang ako o ko. He para sa lalaki, she para sa babae. Ha? Pag ang tinuturo mo yung babae, she. Pag tinuturo mo yung lalaki, he. Okay? Sa Tagalog siya o niya. Tapos you, ikaw, o kaya mo. We, tayo, o kaya natin. Tapos they, sila, o nila. Tapos it, ito, o nito. Okay? May kitanda na lang po. Okay? Okay, dito naman po tayo sa tinatawag na object. Ang object po ay isang noun. Okay? Kung maalala nyo, yung katatalakay ko lang, ang subject ay isang noun. So, magkaparehas po ang subject at object. Pag sila ay ikinukumpara patungkol sa noun, kung saan ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari, ideya, yung pinapangalanan basta natin, di ba? Pinapangalanan natin. Pero ang pagkakaiba nila ay magkaiba sila ng gamit. Okay? Iba ang gamit ng noun bilang subject at iba rin ang gamit ng noun bilang object. Okay? So, dito po alamin natin ang gamit ng noun bilang object at hindi na subject. Okay? So, ito ay noun na taga-kumpleto sa ideya na gustong ipahatid ng aksyon na salita natin. So, bigyan ko kayo ng halimbawa para maliwanagan po kayo. Siya ay may gitara. She has a guitar. Para malaman natin ang object dito, siya raw yung taga-kumpleto ng ideya ng aksyon na salita. So, dapat malaman muna natin kung ano ba yung aksyon na salita sa ating mensahe. Di ba po ba? Ang ginamit po nating aksyon na salita sa ating mensahe ay itong may. Okay? O sa English ay has. Okay? Ito pong has kasi o may sa Tagalog, yan po ay aksyon na salita pero hindi literal ang pagpapahayag ng paggalaw. Kung mapapansin nyo, pag sinabi kong has o may, wala naman tayong nakikitang gumagalaw, di ba?
parang isang ideya lang na ang ideyang gusto niyang iparating nitong has o may ay tayo ay nagmamay-ari o nagpo-possess ng isang bagay. Sa salitang possess, 'di ba parang meron yung ideya na kondisyon, 'di ba? Pag sinabi kong kondisyon, pabago-bago ang kondisyon, 'di ba? May kondisyon na hindi mo pagmamay-ari yung gitara. Meron ding kondisyon na pagmamay-ari mo yung gitara. At ngayon nga po, ang kondisyon natin ay yung babae pagmamay-ari niya yung gitara. Kumbaga, merong nangyayaring paggalaw sa ideya, pero hindi talaga physically o hindi sa physical na para makita mo yung paggalaw, kundi sa ideya. Ideya lamang. Okay? So, yun ang ibig ko sabihin sa action na salita na hindi literal na nagpapahayag ng paggalaw. Okay? So, itong has, yan ang ating action na salita. Okay? Ngayon po na alam na natin yung action na salita, kung mapapansin nyo, siya ay may. Kung mapapansin nyo, pagkasalita natin ng may, parang may kulang, di ba, sa ideya? Kailangan natin magdagdag ng iba pang salita para kumpletuhin ang ideya nung salitang may. Kasi siya ay may. Mag-iisip yung iyong kausap, anong meron? Di ba? Pero pag dadagdagan natin ng ibang salita, kung saan yung salitang iyon, yun yung magkukumpleto ng ideya noong salitang may. Ang tawag po doon ay object. Okay? Pero, dapat yung idadagdag nating salita para makumpleto yung ideya ng may, dapat isang noun. Di ba? Yung kasasabi ko lang, tao, bagay, hayop, halaman, at iba pa. Di ba? Pag ang inilagay mo ay, ang uri ay noun, kung saan siya yung kumumpleto sa ating aksyon na salita na may, ibig lang sabihin noon, yung ipinangkumpleto natin, ang tawag ay object. Okay? At dahil ngayon alam na natin na ang kumumpleto ng ideya ng salitang may ay gitara, itong gitara, yan yung tinatawag nating object. At kung mapapansin nyo, ang gitara ay isang bagay at ang gitara na yun ay nagsesenyales na yung gitara ay isang noun. Okay? At dahil ang gitara ay isang noun, may tuturing natin yung gitara bilang isang object. Okay? At gusto ko lang po magbigay ng konting kaalaman. Yung pangkompleto po natin ng aksyon na salita para sa na tinuturing nating object ay maaari pong isang noun o pronoun. May kitanda na po, pwedeng noun o pronoun. Okay? So, ang ibig lang sabihin, ang object, meron din siyang pronoun na ginagamit. Okay? Ang tawag naman ay object pronoun. Mamaya ibibigay ko po sa inyo lahat. Okay? So, magbigay po muli ako ng isa pang halimbawa kung saan gagamitin naman natin na object o taga-kumpleto ng aksyon na salita ay isang pronoun. Okay? Halimbawa, si Senki ay tumawag sa akin. So, alamin po muna natin yung ating aksyon na salita. Alin po dito? Siyempre, itong tumawag kasi siya ay nagpapakita ng aksyon. At kung mapapansin nyo, yung aksyon na ginamit natin ngayon, yung aksyon na salita, ay literal na nagpapakita ng paggalaw. Kung mapapansin nyo, siyempre, pag natawag tayo, nagsasalita tayo, hawak natin yung phone. Ayun po ay nagpapakita ng literal na paggalaw. Okay? Kaya aksyon na salita itong tumawag o called sa English. At kung mapapansin nyo, si Senki ay tumawag. Sinong tinawagan? Yung salitang ipangsasagot natin kung sinong tinawagan, yun po ay isang object. At ang ginamit nga po natin ay itong sa akin. Sa English ay me. Okay? Kung mapapansin nyo guys, ang gumamit ako ng me, kung saan mapapansin nyo, ito po ay isang pronoun. Pero siya ay ginagamit bilang pang-object lamang. Wala po kayong makikita doon sa kabibigay ko lang na subject pronoun na may salitang me. Kung mapapansin nyo. Ito pong me ay pang-object lang na pronoun. Okay? Kaya po magkaiba po yung spelling
ng object pronoun at subject pronoun para makita nila kung ano bang salita ang ginamit natin, pang object ba o pang subject ba. Yun po ang pinakarason doon, okay? So ngayon ibibigay ko naman po sa inyo lahat ng object pronouns na maaari natin gamitin, okay? Okay, ito na po yung object pronouns na sinasabi ko. Pag gumamit ka ng me, ibig sabihin ako. Pag him, panlalaki, o her, pangbabae, ang tinutukoy mo. Siya naman. Pag you, ikaw. Pag us, tayo. Pag it, ito, nito, o iyon. Okay? Isa pang halimbawa, I understand it. Nauunawaan ko iyon. Ito pong it natin, yan yung object. Kasi siya yung kumukumpleto sa ideya ng ating aksyon na salita na understand. Nauunawaan. Kung mapapansin nyo, ang naunawaan ay aksyon na salita na hindi nagpapakita ng literal na paggalaw. Okay? Tapos po, para makita nyo talaga ang kaibahan ng object sa subject para hindi kayo magkalituhan, ang object po ay hindi pinag-uusapan sa ating mensahe. At kung maalala nyo, di ba, yung subject, yun yung mga noun na ginagamit natin bilang pinag-uusapan sa ating mensahe. Okay? So, dito sa ating halimbawa, siya ay may gitara. Gitara ang ating object dito. Kasi, hindi naman natin pinag-uusapan yung gitara. Okay? Kundi, itong siya. Okay? Na ang sinasabi natin na yung babae may gitara. Okay? Ang pinag-uusapan ay yung siya. Tapos, meron pang isa pang senyalis na object ang ating ginagamit na pronoun o noun. Hindi tagagawa ng aksyon sa ating mensahe. Okay? Ibig sabihin, yung object na noun o pronoun, walang karapatan na siya yung tagagawa ng aksyon. Okay? Halimbawa, si Senki ay tumawag sa aking ina. Kung mapapansin nyo, di ba, katuturo ko lang yung style natin para malaman natin kung aling salitang object at ito ang aking ina. Kung mapapansin nyo, yung aking ina dito, walang ginawang aksyon. Pero yung ating pinag-uusapan, meron. Siya yung tumawag. At yun nga ay si Senki. Kaya ibig sabihin, si Senki, yan yung subject. Tapos yung object naman natin ay yung aking ina. Okay? Konting tips lang po. Pag tayo ay may object sa ating mensahe, ibig sabihin, meron ding subject at meron ding aksyon sa ating mensahe. Tatlong bagay ang meron. Basta pag may object sa ating mensahe, meron ding tagagawa ng aksyon at yung aksyon na nangangailangan ng tagakumpleto ng kanyang ideya. Kung saan ay kukumpletuhin itong ating object. Okay? Okay. Ngayon, alam nyo na ang kaibahan ng subject at object. Maaari ko na kayong turuan kung paano magtanong sa English. Pero, itong topic natin ngayon ay kung paano malaman ang object sa ating mensahe. Okay? Para malaman natin, gagawa syempre tayo ng tanong. Okay? Yung sagot, yun yung object. Okay? Sa paggawa ng tanong para malaman ng object, gumagamit tayo ng salitang do. Okay? Ano ba itong do? Ito pong do ay ginagamit kapag gagawa tayo ng tanong na naka-simple present tense. Ano bang ibig sabihin ng simple present tense? Okay po. Bali, ang simple present tense po ay malalaman natin kung yung tanong natin ay naka-simple present tense kung yung tinatanong natin ay may katotohanan ngayon. Tapos, ang pangyayari ay ngayon. Totoo ngayon. Ang condition ay pang ngayon. Ang sitwasyon ay pang ngayon. Okay? Pero wala po siyang sinasabi kung literal na ginagawa niya ngayon. Basta ngayon. Okay? Ngayong araw na ito. Kung totoo ba yung pangyayari, yung condition o sitwasyon. Okay po? Tapos po, ginawan ko na rin po kayo noong kung ano bang subject pronouns ang maaari nating gamitin pag gumagamit tayo ng do. Okay? Para malaman yung object.
At ang maaari po natin gamitin ay I, you, we, o they. Makikitandaan na po. Lahat po kasi itong ginawa ko para sa inyo ay batas ng do. Okay? Pinapaliwanag ko lang po isa-isa. Tapos, kung yung inyong subject o yung tagagawa ng action o pinag-usapan kung ayaw nyong gamitin ay alinman sa I, you, we, o they, ang gusto nyo ay pangalanan nyo o ang ibig ko sabihin ay ang gusto nyong gamitin ay subject noun, dapat po yung subject noun natin ay naka-plural. Ibig sabihin pangmaramihan. Katulad nito, players. Kung mapapansin nyo yung players natin may S sa dulo. Ibig sabihin, yung players natin, ibig sabihin, mga manlalaro, pangmaramihan na tao o bagay. Okay? Students, mga estudyante. Okay? So, ibig sabihin, pag gagamit tayo ng subject noun para sa do, dapat naka-plural. Okay? Kaya nilagay ko, plural subject noun. Okay? Tapos ang do, yan kasasabi ko lang, ginagamit para malaman ang object sa ating tanong. Okay? Tapos po, yung do ay ginagamit bilang auxiliary verb. Ano ba ang auxiliary verb? Ang auxiliary verb po ay katulong ng main verb. Bali, ang main verb po, yan yung aksyon na salita. Bali, yung auxiliary verb, tinutulungan lang yung aksyon na salita natin na maibigay yung tamang ideyang gustong iparating nung ating aksyon na salita. Okay? Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa maya-maya lang. Okay? Basta siya ay taga-katulong lang ng main verb para matulungan na maibigay yung tamang ideya na gustong ibigay. Okay? Nung aksyon na salita. Tapos, may kitandaan po, yung main verb natin, pag may kasamang auxiliary verb, katulad ng do, dapat naka-original na spelling. Okay? Ito po yung halimbawa. Okay, dito po muna tayo. Ito po yung halimbawa. Anong ipinadala ko? Focus po muna tayo dito sa action na salita. Okay, yun naman kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, yung auxiliary verb plus main verb. Itong ipinadala, hindi ko po yan masasabi sa English kung walang tulong ng do. Kasi ang ibig sabihin ng ipinadala, nitong ipinadala sa ating tanong ay do, send. Itong dalawang salitang ito. Kapag yan ay itinagalog mo, ang equivalent o ang katumbas sa Tagalog ay ipinadala. Yun lang po ang ibig ko sabihin. Kung tatanggalin mo dyan yung do mo, mali na kayo. Mali na yung English nyo. Kunwari, anong ipinadala ko? Tapos, isinalin nyo sa English, what I send. Mali na kayo. So, yun po ang tulong ng do. Siya ang tagabigay o tagatulong sa ating aksyon na salita na masabi yung tamang ideya na gusto nating iparating do sa ating kausap. At ang gusto nga po nating iparating ay itong salitang ipinadala. Okay? Yun po ang silbi ng do. Okay? Kaya ngayon, alam nyo na kung gaano ka-importante itong auxiliary verb. Okay? Hindi nyo masasabi yung ipinadala sa English ng tama kung hindi nyo sasamahan ng do. Okay? Okay. So, magbibigay muna ako ng halimbawa kung saan ay gagawin po nating tanong. Halimbawa, ipinadala ko ang item. So, kung mapapansin nyo, itong ating mensahe sa English, kung saan ay gagawin nating tanong mamaya, ay pangyayari ngayon. Okay? Katotohanan ngayon. Okay? Totoong ikaw ay nagpadala ng item. Yun ang pinag-uusapan natin. Yung katotohanan ngayon. Okay? Pag in English natin to, ipinadala ko ang item, I send the item. Yung I dito, ko. Yung send, ipinadala. Tapos, ang item, the item. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa ating mensahe, walang do. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman siya tanong. Diba? At kasasabi ko lang kanina, ginagamit natin yung do para malaman ng object sa ating tanong. Okay? Okay. Ngayon, gawin na nating tanong ito. Itong ipinadala ko ang
item. Para magawa natin to sa English, gagamit tayo ng pattern. Okay? Batayan. Kung saan malalaman natin yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa pagtatanong para malaman natin yung ating object. At ito po yun. Dapat po gumamit tayo ng question word. Okay? Ang question word, pwedeng what, which, who, whom, how many, how much, ganun po yun. Okay? Kung hindi nyo pa po napapanood yung ating una at pangalawa na video, panoorin nyo na. Kasi sinabi ko na doon lahat-lahat ng question word o pantanong na salita para makagawa tayo ng tanong. Okay? So, isa lang po muna ang aking nilagay dito. Kasi ang ating pinag-uusapan ay iba ng topic. Okay? So ang una po dapat nating salitang dapat ilagay muna sa ating tanong ay yung question word, pantanong na salita. Sumunod, yung auxiliary verb. At ito nga yung kasasabi ko lang, yung do. AB. Tapos sumunod daw yung subject. Yung subject, yan yung pinag-uusapan natin. Okay? O yung tagagawa ng aksyon. Alam nyo na yun, di ba? Kapapaliwanag ko lang. Tapos sumunod yung main verb. Yung main verb, yun yung aksyon na salita na pwedeng literal na gumagalaw o hindi. Okay? So, ito ang tandaan nyo para tama yung pagkasunod-sunod ng mga salita ninyo sa pagtatanong para malaman nyo yung object. Okay? So dahil alam na natin na itong itatanong natin ay patungkol sa kung totoo ba, 'di ba? Na ang ating pinag-usapan ay totoong nagpadala ka ng item. So gawin na natin 'to. So ang una daw muna ay question word. 'Di ba ipinadala ko ang item? Alin diyan ang object? Sa I send the item. 'Di ba itong item? 'Di ba? Kasi siya yung taga-kumpleto ng ating aksyon na salita. So, ito ang mawawala, itong item. At dahil alam naman natin na item ay isang bagay, maaari po tayong gumamit ng pantanong na salita para sa bagay gamit ang salitang what o anong. Okay? At dahil po alam na po natin yung pantanong natin at ito ngang anong, i-English na lang natin, what? Diba? E di, nakuha na natin yung unang salita para sa tanong, yung question word. Sumunod daw ay auxiliary verb. Ang ginamit ko po ay do kasi ang ating tagagawa ng aksyon na pronoun ay I. Ayun. Diba? Kasasabi ko lang, kapag gumamit tayo ng alinman dyan na subject pronoun, dapat ang gagamitin natin na auxiliary verb ay do. Ayun ang dahilan. Okay? Kaya yung auxiliary verb natin ay do. Sumunod ay subject. Ano ba yung subject natin? Siyempre yung I o yung ko. Okay? Di ilagay na natin. What do I? Yun, I. Tapos yung pinaka-action na salita natin. Yung main verb. Na naka-original na spelling. Okay? Kung mapapansin nyo, yung send, yan ang original na spelling. Walang S sa dulo o kaya yung send ay pinalitan natin ng spelling na sent. S-E-N-T. Hindi po yun yung original na spelling kundi ito. Kaya ganito po ang naging tanong natin. Kaya naman po, ang tamang pagsasalin ng tanong na Tagalog natin na anong ipinadala ko ay what do I send? Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit ganito po ang ating pagsasalin sa English. Alam nyo na, sana po natutunan nyo na ngayon. Okay? So, ang ipinadala dito, ang equivalent po o ang katumbas sa English ay do send. Okay? Bali, isang technique po muna. Siyempre, mas magaling tayo sa Tagalog at siyempre, ito ang kinalakihan natin. Bali, ito, gawin po muna nating tanong sa Tagalog. At pag ginawa nga po natin yung tanong sa Tagalog, kung saan ay ang itatanong po natin ay yung object natin at yung nga yung item, ganito po 'di ba ang ating magiging tanong? Anong ipinadala ko? 'Di ba? Saka pa natin isalin sa English.
Okay? Ang ibig ko lang pong sabihin, yung action na salita, kita nyo na agad kung kung saan nyo kukunin. Okay? Yung ibig ko lang sabihin sa saan nyo kukunin, ano ba sa English ang ipinadala? 'Di ba send? Pero 'di ba meron nga po tayong batas sa pagtatanong, kaya tayo ay naglagay ng do, 'di ba? Para malaman ng ating Amerikanong kausap na ang tinatanong natin ay patungkol sa object. Okay po? So, yung ipinadala ay naging do, send sa English. Okay? Ngayon naman po, magtanong tayo gamit ang das, auxiliary das. Okay? So, halos kaparehas lang din po yan nung pagpapaliwanag ko sa do. Ang kaiba lang po ng das ay ito, dito, sa subject pronouns. Ang ginagamit po nating pronouns ay alinman sa he, she, o kaya it. Okay? Saka yung, pag ang gusto nyong gamitin naman ay noun at hindi pronoun, na natagagawa ng aksyon o pinag-uusapan, dapat daw, pagdating sa subject noun, ang ating subject noun ay dapat pang-isahan lang. Kunwari, isang manlalaro, isang estudyante. Kasi kanina, di ba, pang maramihan. Mga manlalaro, mga estudyante. Okay? Tapos, ganun din, ang gamit ng das, ginagamit para malaman ng object sa ating tanong. Saka, ginagamit bilang auxiliary verb. Kung saan yung main verb natin ay naka-original na spelling din. Okay? So, ito po yung konting paliwanag natin dito. Ipinadala niya ang item. Kung mapapansin nyo, binago ko na yung ating tagagawa ng aksyon o pinag-usapan. Kunyari itong he o she. Mamili na lang kayo kung lalaki ba, he, o babae, she. He sends the item. Okay? Pag ginawa nating tanong yan para malaman yung object, syempre, ganito mangyayari. Anong ipinadala niya? Okay? So, para maisali natin to sa English, dapat ay question word muna. So, yung anong ang gagamitin natin. What? Sumunod ay ipinadala. Paano natin yung may translate sa English? Sa tanong. Gagamit tayo ng auxiliary na das. Kaya gumamit tayo ng das kasi yung tagagawa natin ng aksyon ay she, niya. Ito, she o he. Okay? Yun ang dahilan kaya naging das. Tapos, saka pa yung ating main verb na ipinadala. Yun yung send. So, what does she send? So, yan. Nakagawa na po tayo ng tanong. Okay? Yun lang ang pagkakaiba ng do at does. Pero parehas po ang do at does bilang simple present tense. Pangkatotohanan ngayon, pangyayari ngayon, pangkondisyon ngayon, o kaya ang sitwasyon ay ngayon. Okay? Basta, guys, para sa akin, tandaan nyo na yung itong ibinigay ko sa inyong listahan ng do at does. Kasi yan po ang magiging batayan nyo para makagawa ng tamang tanong para malaman ang ating object. Okay? Ngayon naman po, gawin natin yung ating ginagawang halimbawa sa pamamagitan ng did. Ang did naman po, ginagamit natin sa pagtatanong kung yung ating tanong ay naka-past tense. Ibig sabihin, nakaraan na pangyayari, yung condition ay nakaraan na, yung sitwasyon ay nakaraan na, hindi pang ngayon. Okay? Tapos yung subject pronouns natin na maaari natin gamitin ay maaaring subject pronouns ng do o kaya ng does. So, kahit alin doon sa subject pronouns ng do o does, maaari. Kunwari, pwedeng I, pwedeng she, pwedeng they, pwedeng it. Okay? Tapos, yung singular, yung subject noun natin, kung yun ang gusto nyong tagagawa ng aksyon o pinag-usapan, hindi pronoun, maaari pong ang gamitin natin ay pangmaramihan o pang-isahan. Kaya kung makikita nyo, players o kaya player, students o kaya student. Maraming estudyante, isang estudyante. Okay? O kaya mga pangalan, James, Martha. Okay? Bali ang did, ganun din po, ginagamit para malaman ang object sa ating tanong.
Okay? Tapos ang did ay ginagamit bilang auxiliary verb. Did muna, tapos main verb na naka-original na spelling. Okay? So, punta na po tayo dito sa ating halimbawa. Makikipansin po nitong ating mensahe kung saan ay hindi pa isang tanong. Nagpadala si Juan noong item o kaya nagpadala sila noong item. Nilagay ko yung Juan o kaya they para lang patunay na maaari tayong gumamit ng subject na subject noun kung saan ay pang-isahan. Tapos itong they, subject pronoun kung saan ay pangmaramihan. Okay? Na galing sa do o das. Okay? So, nagpadala si Juan noong item o kaya nagpadala sila noong item. Kung mapapansin nyo, dito sa ating mensahe, ang pangyayari ay nakaraan. Okay? Kaya, senyalis na yon na ang gagamitin nating auxiliary ay did. Okay? Ngayon, ito pong ating mensahe sa Tagalog. Gawin po muna nating tanong kung saan ay hindi natin gusto nating itanong yung item kasi yung item nga po ay isang object. Kaya ang mangyayari diyan, ang magiging tanong syempre natin ay ganito. Anong ipinadala ni Juan o kaya anong ipinadala nila, di ba? So ngayon, alam na natin yung question word natin kung anong dapat nating gamitin at yun nga anong i-English na lang natin. What, di ba? Base sa ating pagkasunod-sunod ng mga salita sa pagtatanong ng English. Question word muna. Sumunod, auxiliary verb. Ang gagamitin natin ay did. Kasi itong mensahe natin ay nangyari sa nakaraan. Yun ang basihan para malaman natin na did ang ating gagamitin. Na ang hinahanap sa tanong ay object at saka ang pangyayari ay nakaraan na. Okay? Ganun po ang style na dapat yung isa-isip. So kaya ang nilagay ko ay did. Tapos, sumunod ay subject. Alin dyan ang subject natin? Alin man, si Juan o kaya sila. Bahala na kayo kung alin ang gusto nyong gamitin. Okay? Kaya nilagay ko Juan o kaya they. Tapos saka pa yung main verb natin na naka-original na spelling, send. So, ito, nakabuo na po tayo ngayon. What did Juan send? O kaya, what did they send? Para sa ating Tagalog na, anong ipinadala ni Juan? O kaya, anong ipinadala nila? Okay? So, ulitin ko, yung ipinadala, iano nyo lang po to. Isasalin nyo lang sa English sa original na spelling. Kaya naging send. Kaya lang tayo naglagay ng did. Alam nyo na kung bakit, di ba? Dahil dito sa ating batayan na ito. Para malaman yung ating object sa ating tanong at para makagawa ng tanong kung saan ay tama ang pamamaraan o tama ang pattern. Okay? So guys, tapos na po tayo sa do, does, at did. Meron na naman akong isusunod na patungkol uli sa tanong, pero iba ng topic. Kaya sana po makikisundan po at sana pag-aralan nyo lahat. Nasa ikatlo na tayo. Sa susunod, ika-4 na. Sana tapusin nyo para talagang gumaling kayo sa pagtatanong sa English. Okay? So maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo na doon po sa mga sumasubscribe, nakasubscribe na, nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating channel. Salamat po talaga sa tiwala at tulong. At sana nasa maayos po kayong kalagayan dyan lahat. Good day po muli sa inyong lahat.